Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog na naman mga ka-DIY. Shoutout natin kay RY Nation, kay RY 150-200cc, at syempre yung videographer natin, Anos Vlog. Pag-subscribe at paki-follow sa Facebook page niya. At syempre, nandito ulit tayo sa KRY 200 natin. Yan, pakita mo, si Terdy. Okay, so meron ulit tayong bagong ikakabit sa kanya. Syempre, we have here a fuel cap from Mikuni brand. Ayan, Japan po yan mga ka-DIY. Mga sticks po ito. Yan, ISO certified na po yan mga ka-DIY. Yan. This product has been certified by ISO. Yan, may certificate number siya. International Quality System. Yan po ang ibig sabihin ng ISO. So, pakita natin kung anong laman ito. Ito ay fuel cap or fuel. Yung labasan o daluyan po ng gasolina po ng motorsiklo. Pang Yamaha sticks po ito. Kung alam niyo yung Yamaha sticks, yung pampasada, ito po ay para sa kanya, pero pwede rin po ito sa KRY natin. Pagka meron kayong laman pa tong tangke, drain nyo po. Yan. Tanggalin nyo yung fuel hose. Ito yung fuel cap. Dapat malinis. At syempre mga ka-DIY, wag na wag kayong maninigarilyo pag magtatanggal kayo ng gasolina. Gasolina po ito, highly flammable. Baka sumabog yung mukha ninyo. Okay? So lagyan natin ito dito. Bubuuin po natin yan mga ka-DIY. Ito po yung filter nya. Yan. Kung natatandaan nyo po, meron na rin po tayong kinabit dito na filter. Yung washable po iyon, kulay blue, CNC brand. Transparent, nakikita nyo. Pero ito kasi, OEM po ito or Original Equipment Manufacturer. Okay? Mas maganda po ito para ho, dito po kasi nasasala na ho agad. Ganito po yung orientation nya. Ito sila. O, diba? Kabit mo siya doon. Plug and play lang po ito. Yan. Ito po yung natatandaan nyo mga ka-DIY. May vlog po tayo na ito yung ito yung brand CNC MSM. Ganyan po. Ito po yung nakalagay dito. Tapos ito yung papunta dito. Kaya lang medyo kulang sa supply ito. Okay naman to. Kaya lang dito sa KRY natin hindi ko po nagustuhan. Pero more or less 3 months ko nagamit. Okay naman. Kaya lang hindi ko masyadong nagustuhan. Kaya papalitan ko na ho siya. Nasa 300 plus po ito. Yan. Transparent at washable, pwede mong tanggalin yan, baklasin. Ganyan. No, may o-ring din yan, may rubber. O, diba? So, ganyan yung orientation niya. Pinifilter niya dito, tapos sinuhulog niya dito sa loob. So, mas maganda to kasi original from Yamaha STX. Same lang sila, tatanggalin mo lang to. You need to do is to remove the two tournicles. Here in tornilyo, dalawa. Ito yung rubber niya. Ito, may rubber din po yan mga ka-DIY, ganyan. Tapos yung filter niya, dalawa po yan. Yan o. Isa, ito. Tapos yung mahaba dito. Okay? So, tanggal Salvador. Or Phillips screw. Make sure na pagtatanggalin nyo to, sinasabi ko lagi sa inyo, na-drain nyo na yung fuel. Yes, yung fuel para hindi ho masayang. Ang nagustuhan ko dito sa KRY 200cc natin mga ka-DIY ay ano na po ito, plastic, iwas kalawang. Yung iba kasi sa katagalan may kalawang. So ito may filter na rin po pala siya. Ano? Ibig sabihin kahit na hindi ka na maglagay ng another filter, may filter na rin po siya. Ito yung filter mga ka-DIY. Yan. Kung nakikita nyo, napapansin nyo, yan yung mga dumi na filter nya. Ano, mga parang buhangin. May filter na rin po ito. Diba? Ko na naka KRY 200 dyan or KRY 150, huwag kayong mag-worry kasi naka-filter na po ito. Meron na po siyang filter na maliit. Yan. Parang Yamaha STX na rin po. So, ang paglalagay nito mga ka-DIY, gayahin lang po natin yan. Babalik natin yung tornilyo. So, ayan mga ka-DIY, dito naman sa Yamaha STX, yung orientation niya, itong maliit, dito naman siya sa may maluwag kung medyo malaking butas at may stopper. Yan po siya. Make sure na itong filter niya dito nasa labas po yan, parang ganito mga ka-DIY. Okay? Tapos itong mahaba naman, yung filter din niya, ito yung para sa reserve, alam ko dito naman yan. Magkabaligtad naman sila. Okay? So baon nyo lang, dahan-dahan para hindi ho maputol. At make sure na hindi ho siya natatanggal. Yan, nabubunot. So ganyan po yung orientation niyan. At itong parang seal nito, washer, dito yan sa tornilyo. Yan, tatanggalin na natin yung old.
or pwede i-double na lang natin yan. Okay? So, ganyan po yan. Ito po yung, pakita mo yung butas. May dalawang butas ho dito mga ka-DIY. Okay lang naman ho na magkabaligtaran yan kasi basta pasok po sa butas. Ganyan ho kasi yung original. Nagkabaligtaran lang sila dito sa may maliit at saka sa mahaba. Okay? So, ilalagay na ho natin. Ilalagay ho natin ito mga ka-DIY. Yan, para pogi. Pasok na natin to. Yan. Tapos yung tornilyo. Make sure nyo lang dito na walang maglilik. Yan ang importante dito kasi pag may maglilik, ito kasi napansin ko dito medyo may katabaan to eh. Malapad. Pwede rin siguro na itong ilagay natin. Yan, ito na lang ilalagay ko yung para sa KRY. Kasi medyo mataba, mas maganda o tanggalin natin to. But although okay naman to, pero mas gusto ko yung stock. Try natin kung magkasya. Kung hindi magkasya, yan na lang ilalagay natin yung bago. DIY, nagkasya po yung para sa KRY 200 na seal nya. Ilagay na ho natin. Mamaya na yung hose. Ito na. Yan, kinakabit na natin yung tournicles or tornilyo. Sa mga nagtatanong dyan sa YouTube ko, sa YouTube channel natin, Sir, ano ho yung, pang terminology yung tournicles? Terminology lang po dito sa HPT yan. Tournicles. Tornilyo ho yun. Yan, higpitan po natin to. Dapat may antik ko eh. Yan, hinihigpitan na po natin na maigi para hindi ho siya mag-leak. Yung tamang higpit lang po na hindi naman mo masisira yung gas tank. Gupitin na lang natin to dito kasi yung sa KRY 200 medyo mataba yung sa may ulo niya. Gupitin na lang natin. Yun. Yan o. Yan yung butas na malaki na to eh. Hindi na siya virgin. Ito pa. Yun. Lapit-lapit na ho para matesting na ho natin. Tapos yung club niya dapat may lagay nyo rin. Yun. Tapos bubukas natin ganyan. Yan ang kagandahan dito. Dito kasi sa stock ng KRY na fuel cock, wala ho siyang, hindi mo alam kung ito reserve. Sa taas reserve yan. Kaya lang wala ho kasi nakalagay on off. Ito mayroon fuel. Yan naka-on siya, reserve sa taas, off dito. Di ba? So lagay na natin yung lagay na natin to. Unleaded ho yung gamit natin mga ka-DIY. Okay? Hindi ko na nilagay lahat. Baka may dumi. So ba? Dito. Pag pinaandar mo yan, sisip-sipin ng karburador. Itong gasolina. Kagandahan dito, makikita mo. Pinifilter niya dito, tapos pipilter din niya dito. Ito yung parang reservoir niya. Ganda no? Ganda ng filter din niya no? Dalawa yung filter niya. Ito, yung sa on position. Yung ito yung gumagana kasi nasa taas pa eh. Kumbaga nasa taas pa yung gasolina. Ganyan yung isura niya no? O ganyan. Nasa taas pa yung gasolina hanggang dito. So ito pa yung nagfi-filter. Pagdating na sa baba hanggang dito na, ito na yung nagfi-filter. Tama? Parang sa din, karburador, main jet at pilot jet. Ayos. So try natin paandarin. So ayan mga ka-DIY, pinandar natin yung makina. Check natin kung may leak. Dito. Wala naman. Wala naman. Dito wala. Okay na rin. Ngayon, check natin kung may lumalabas. Para ma-check natin yan, bubuksan talaga natin, literal. Dapat ganun ang pag-check. Saglit lang naman yan, tapos babalik natin. Ayun na, meron na. Mga ka-DIY yun. Yun, may lumalabas na. Yun, puno na. So, alam mo agad kung meron pang gasolina, wala. Ito kasi walang fuel meter.
nabili natin na fuel tank from STX, makikita mo kung may gasolina pa. Hindi lang doon sa reserve. Makikita mo talaga, literal na makikita mo dito. Di ba? Wala kasing fuel gauge to or fuel meter tong KRY 200 natin. So dito makikita natin. Di ba? So hindi na natin bubuksan to. Buksan pa natin. Buksan natin para nakikita natin kung umaano. Yan, patayin natin mga ka-DIY. Tapos sarado natin muna. Bubuksan natin to para ma-check natin kung may lalabas. Ayun, may lumabas nga. Yan, pakita ko sa inyo. Lagay muna natin sa on position. Ayun, lakas. Tapos sa reserve. Ayun, mas malakas. Yun, tapos ito yung sa on. So ayan mga ka-DIY, napatunayan natin na full goods yung nabili natin na fuel cap from STX. So yung reserve niya at yung on position niya ay parehas. Pati yung sa off position niya, okay din. Sumarado talaga. So yan. Balik na natin. HPT, complete details yung tutorial para na sa ganon, may pagkita talaga natin sa inyo kung paano yung proseso niya. Diba? So, okay na yan mga ka-DIY. Safe na po yan. Wala namang leak. Punasan na lang natin ito mamaya yung mga tumulo. So yan, ligpit na natin to. Baka magamit pa natin to. Huwag natin itatapon to kasi baka pag nasira yan, balik nyo to. Obserbahan muna natin to. Okay? Ito mga ka-DIY. Yung ano nito, yan. Mikuni brand po ito mga ka-DIY. Japan standard po ito. Yung price po niya, lagay ko po sa description yung link kung saan ko nabili. At yung price po ito nasa 500 plus, mga 700 kasama na po yung shipping. Branded po kasi itong Mikuni mga ka-DIY. Yan o, genuine parts po yan. Huwag kayong bibili ng local kasi mahirap na fuel cap yan eh. Diyan dumadalo yung gasolina ninyo. Dapat walang leak. At dapat na-filter niya talaga yung pumupunta sa carburetor na gasolina. So ayan, hoping na may natutunan na naman po kayo ulit sa vlog natin sa ngayon. Pakishare nyo to at check nyo yung ibang DIY vlogs natin. Papa Yamaha Mio yan, Pajero at syempre yung mga Toyota Altis natin. Follow nyo rin yung Facebook page natin mga ka-DIY at pakisubscribe ang YouTube channel natin. Ganyan lang po yung process na pinagawa natin mga ka-DIY at ingat lang po kayo sa pag-DIY dahil dito sa HPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT. Sharing is Caring. Yan. Maraming salamat. To God be the glory and burn time. Sa inyo.